Guys, dadalhin ko kayo ngayon sa aking adventure dito sa Mindanao na kung saan dito natin makikita ang malaparaisong mga tourist spot na marahil ay hindi mo pa napupuntahan. Isa na dito ang Siargao Island na dinadayo pa ng mga turista galing pa sa iba't ibang bansa. Pero tulad ng karamihan ay tinatanong ko rin ang aking sarili at naiinis ako kung bakit pa ako pumunta ng Siargao. Alam nyo ba kung bakit? Malalaman natin yan mamaya. Ganito kasi yon. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang Siargao ay tinaguri ang surfing capital dito sa Pilipinas. Pero alam nyo mga idol, marami pang mga tourist spot na nakatago dito sa Siargao. Isa na dito ang pupuntahan namin ngayon. Well, kung hindi ka pa nakapunta dito, then wag mo itong i-escape dahil ang video ito ay para sa'yo. At nang makarating kami dito sa Siargao ay bumiyahe agad kami mula General Luna hanggang munisipyo ng Del Carmen kung saan doon natin matatagpuan ang sikat na tinatawag nilang Sugba Lagoon. Bago tayo makapasok ay dadaan muna tayo dito sa labas na makikita natin ang sari-saring paninda tulad ng mga pagkain. At sa pagpasok natin ang una nating makikita ang kanilang information center. At pakinggan natin si Idol. Tourist Store B Plus, which is Sugba Lagoon, Pamuan Beach and Kawagan Island. For the boat rental is 3,050 pesos. You will divide it into 6. And then you will add the entrance fee 50 pesos only for the local, 100 pesos for the foreigner. And then for time limitation for the 3 island, maximum time for stay in Sugba is 3 hours only. And the island you can stay until 5 in the afternoon, it's up to you. Okay? But in this 3 island, you have only the Pamuan Beach has a restaurant. Except the Sugba Lagoon and the Kawagan Island. Additional for the payment, you will pay for the Pamuan Beach 30 pesos only for the entrance fee when you get there. O diba? May pa-English pa si Kuya kasi may makakasama kaming AFAM. Dahil 3 lang kami at 6 yung pwedeng sumakay sa bangka, ay naghanap kami ng mga joiners para makatipid kami. At bawat isa sa amin ay magbabayad ng mahigit 500 pesos. Magbabayad din tayo ng 10 pesos dito sa terminal fee. So, we're ready na! I'm Jeff. Jeff, si ate. Andrea. Nice to meet you. Right, where you from? Friends. Friends, alright. So mula dito sa port, sasakay kami ng bangka. Yan. Yan yung bangka natin guys. Alright. Habang kami ay papunta na sa Sugba Lagoon, ay nadadaanan din namin ang mga nakakamanghang mga isla na ito. Tila ba ang pakiramdam ko ay wala ako sa Pilipinas? At sulit na sulit yung 566 na aking binayad. At alam nyo ba, na mas lalo kaming namangha dito sa entrance ng Sugba Lagoon dahil makikita mo na ang daanan nito ay nasa pagitan ng 2 isla. At pagpasok natin dito ay bubungad sa atin ang napakagandang tanawin at makikita natin ang hugis lawa pero ito'y tubig dagat. Alam nyo ba mga idol, mahigit 45 minutes yung biyahe mula doon sa port pero hindi namin yun napansin. Sino nga ba ang makakapansin sa oras kapag ganito ang ating makikita sa ating mga adventure ngayon? At sa wakas ay narating na namin ang tinatawag nilang Sugba Lagoon at dito makikita natin ang pa-welcome din ni ate. Good afternoon everyone! Welcome to Sugba Lagoon! Mabuhay! Welcome to Sugba Lagoon! So ayan na nga guys, nakababa na tayo dito sa pagka natin sinakyan. At saka ito na nga, partial muna nating iikutin yung ating kamera dito sa Sugba Lagoon. Ayan. Mga idol, doon daw ang diving spot at makikita natin sa pagbaba dito ay may mga kayak at tatanungin natin kung magkano ang halaga nito. May 300 po, yung pang-apat po is 500. 500, ayan. May 300, may 500 na pwede tayong magrenta dyan. Magkano yung renta ng life jacket at saka ano? Ganito po. Aba, 200 po. 100? 200. 200? Yung ganyan, 50. 50. Alright. Ayun na nga mga idol, sa dami ng mga tao na pumupunta dito ay nagpipila sila dito sa diving board. At ang karamihan ay mga AFAM. At ito na nga yung pinipilahan nilang sikat na diving board dito sa Sugba Lagoon. Hindi na ako nakapag-dive kasi nga ang taas ng pila. Hi miss. At sa mga oras na ito ay pinalipad ko na ang aking drone at doon ko nakita ang napakagandang tanawin ng Sugba Lagoon. At alam nyo ba mga idol, kunting kaalaman muna tayo base sa aking pagtatanong sa taga rito. Kaya daw ito tinawag na Sugba Lagoon. Dahil sabi ng mga nakakatanda nila, dati daw ay nababalot ito ng mga ulap na umuusok kung titingnan sa malayo na tila ba parang merong nag-iihaw dito. Dahil ang word na ihaw sa Bisaya ay sugba at ang nakapaligid dito ay parang lawa or lagon. Kaya mula noon ay tinawag na itong
Sugba Lagoon. At alam nyo mga idol, ang mga islang ito ay maituturing na mga untouchable. Bakit? Dahil mula noon hanggang ngayon ay pinagbabawal ang pagputol ng mga kahoy dito. Well mga idol, kung tatanungin ko kayo, papayag ka ba na sasama ka dito sa akin sa lugar na ito? Mag-comment down ka sa baba ng video ito. At ngayon kung tatanungin ninyo ako kung bakit ako naiinis nang pumunta ako dito sa Siargao, at ganito lang naman ang sagot ko. Dahil napamahal na ako dito sa mga nakikita ko sa Siargao at nakakainis lang dahil parang ayaw ko nang umuwi. Bilang Pilipino ay proud na proud ako na meron tayong nakatagong yaman dito sa Mindanao. Dahil sa ganda ng Siargao ay karangalan ng ating bansang Pilipinas. Teka, hindi pa matatapos ang ating adventure dito dahil mula dito sa Sugba Lagoon, sa halagang 566 ay mapupuntahan pa natin ang tinatawag nilang Kauhagan Island at ang Pamumuan Beach. At mula dito ay bumiyahe na naman kami ng another 20 minutes.